kababayan, eto, umpisahan na po agad natin etong ating talakayan mga kababayan dito sa nakita nating balitang ito na kung saan kung ikaw ay pure Filipino o pro-Filipino mga kababayan, masasaktan ka sa sinabi ni Congressman Marcoleta dito po sa nangyaring hearing kanina sa may TRICOM mga kababayan na kung saan talagang lantaran niya pong sinabi mga kababayan na di umano ang West Philippine Sea parang gawa-gawa lamang po ng Pilipinas or gawa-gawa lamang ng Pilipinas mga kababayan ang pangalang West Philippine Sea dahil kung titingnan daw sa mapa, totoo naman nga mga kababayan, kung titingnan sa mapa, ang nakalagay po doon South China Sea. Pero mga kababayan, sa mga dokumento na ipinaglaban natin nung panahon na presidente etong si Pinoy mga kababayan, naigawad po sa atin yan noong July 12, 2016 mga kababayan na kung saan tayong kinikilala na may-ari ng West Philippine Sea. At ang isa pa dyan mga kababayan, poprotektahan ba yan ng ating bansa kung hindi po natin teritoryo yan? Kaya nga mga kababayan, kung ikaw ay pro-Pilipino, talagang manggagalaiti ka at masasaktan ka sa sinabi ni Congressman Marcoleta. Tumatakbo pa man siya sa pagkasenador. So ngayon, pakinggan muna natin etong binitawang salita ni Congressman Marcoleta and then babasahin natin mga kababayan etong pag-slam ni Tariela dito po mga kababayan sa naging pahayag ni Congressman Marcoleta. Ano po, so i-play muna natin etong nakita nating balita galing po sa News 5 Everywhere na kung saan ayon po dito sa GIP Representative Rodante Marcoleta, iginiit na walang West Philippine Sea mga kababayan. So i-play po natin. Director, kasi sinabi mo kanina, we must empower our people. Tama naman yun. We have to enlighten our people because if our people are able to distinguish what is fake and what is true, sila lang, they can always repel. Maski na konting tulong lang. Halimbawa kanina, sabi ni Chair Dan, ang problema natin is the West Philippine Sea. Sabi natin, ano. Sinong agency ng government ang nag-empower sa ating mga kababayan para malaman nilang complications ng West Philippine Sea? Isipin po natin, sir, there is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea, yun po yung area na kiniklaim natin, ito yung exclusive economic zone. The complications of the West Philippine Sea has not been explained to our people. Kaya po nagiging vulnerable tayong lahat. Ang sinasabi nila, inoccupy daw ng China ang ating territory. Sir, sa totoo lang po, if CICC and other agencies would cooperate with one another to empower our people, to educate them all, wala pong madideceive kahit ano pang gawin ng China. Kasi alam po na we are all claimants dito po sa panig ng South China Sea. Several of us, Philippines, China, Vietnam, hindi po natin alam ang Vietnam has the most features occupied in the South China Sea. They had 22, China is 14, tayo. Parang sinasabi niya dito, mas marami pa daw mga kababayan na mga teritoryo ang nakamkam nitong Vietnam mga kababayan compare daw po dito sa China. Tapos sinasabi pa dito na yung West Philippine Sea daw mga kababayan, tayo lamang daw po yung nag-create nun. Ibig sabihin, yun po ay gawa-gawa lamang ng Pilipinas mga kababayan. Alam niyo sa mga ganitong klaseng pahayag, ni Congressman Marcoleta, pinapalakas niya yung loob ng mga dayuhan, especially ng China mga kababayan, na may lihim na pagnanasa sa ating mga teritoryo, especially sa West Philippine Sea mga kababayan. Kasi the more na binabanggit niya na wala naman nga talagang West Philippine Sea at ang kung titingnan sa mapa, South China Sea yung nakalagay daw po doon. Pero dapat tingnan din natin mga kababayan, yung naipanalo natin noong 2016, July 12, 2016 mga kababayan. Diba kung titingnan po natin, inilaban po yan ng dating presidente na si Benigno Aquino. Kaya nga mga kababayan, ito yung kauna-unahan na isang presidente na may dugong Chinese mga kababayan na mismong dinala yung China dun po sa The Hague, Netherlands at inilaban yung usapin ng teritoryo at naipanalo po natin yan. Pero mga kababayan, na nakakalungkot lang kasi dito, sinasabi ni Congressman Marcoleta na
yung West Philippine Sea, gawa-gawa lamang ng Pilipinas. Diba mga kababayan? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. 8, Malaysia, 14, Taiwan 1. Pero po, kaya po nagsimula dito, yung mga tao natin, mga kababayan natin, kahit na pong i-feed mo sa kanya, akala niya yung totoo because we were unable to educate them. We have not enlightened them as to the complications of the of this. Kasi itong tono ni Congressman Marcoleta katulad din ng tono ni Vic Rodriguez, mga kababayan. Di ba si Vic Rodriguez, iginigit din niya na wala naman nga talagang West Philippine Sea. Ibig sabihin, mga kababayan, sinasabi nila na wala talaga yung ipinaglalaban ng Pilipinas na West Philippine Sea, gawa-gawa lamang po natin yon. Parang ganun yung sinasabi nila dito, mga kababayan. Kaya nga kung mapapansin nyo, iisa lang yung tono nila ni Vic Rodriguez. Ano po, ipagpatuloy pa natin. South China Sea. What is the South China Sea? Di ba? So, doon po tayo magsimula. Ngayon, magdi-discuss tayo. We will repel this. Mahirapan din po eh. So nagiging biktima po lahat ang kababayan natin. Kahit na po dito sa ating kapulungan ngayon, hindi pa nila alam kung ano-ano po ba ino-occupy ng China. Hindi po territory ang issue in the South China Sea. Ang issue dito is our maritime rights. The maritime rights designated by our exclusive economic zone. These are not territories under public international law. So, kailangan po tayong mag-educate. Tama po kayo sa premise nyo kanina, but until and unless you are able to educate our people on the complex issues surrounding the South China Sea, pare-pareho tayo pong mabibiktima. So yun muna, Mr. Chair. Maraming salamat, Congressman. I agree with you. But with all due respect, the policy of the government about the West Philippine Sea must be followed by all of us. Because people governing this country is elected by the people. And having a policy like what was delivered by the Coast Guard of this country, we have to adhere with that. O di ba mga kababayan, sinoplak siya ni Congressman Dan Fernandez. Kasi nga naman mga kababayan, hindi kasi pwedeng sabihin na gawa-gawa lang yung pangalang West Philippine Sea. At hindi niya pwedeng sabihin na walang West Philippine Sea. At hindi niya rin pwedeng sabihin na hindi natin teritoryo yon, mga kababayan. Kasi yung pinag-uusapan dito, soberanya ng bansa. Diba? So ngayon, pakinggan natin mga kababayan. Eto namang naging pahayag. Wait lang, paano ba tanggalin tong ads na to? Hindi, ilipat na lang natin dito yan mga kababayan. Etong naging pahayag ni Commodore J. Tariela, mga kababayan, kasi naglabas po siya ng post, sa kanyang Twitter. Sinagot niya mga kababayan, etong naging pahayag ni Congressman Rodante Marcoleta. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, ito yung source natin Inquirer.net. Ayan po yung source natin, baka sabihin ng iba, fake news, ililipat ko lang yan dito. So sabi dito mga kababayan, ayan, binatikos ni Tariela si Marcoleta sa mga pahayag sa West Philippine Sea. Hindi maganda ang naging pahayag ni Sagip Party Representative Rodante Marcoleta sa West Philippine Sea sa itinatalagang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard PCG sa mga usaping tungkol sa Western section ng Exclusive Economic Zone or etong EEZ ng bansa. Tinuligsa ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng PCG, para sa West Philippine Sea, ang sinabi ni Marcoleta sa isang pagdinig ng House Tri-Committee sa paglaganap ng fake news noong Martes. Bakit mga kababayan binatikos ni Commodore J. Tariela etong si Congressman Rodante Marcoleta? Pakinggan po natin. Kasi ito yung sinabi ni Congressman Rodante Marcoleta. There is nothing as West Philippine Sea, Marcoleta said during the hearing proving online misinformation. This is a creation by us. Ibig sabihin, tayo yung gumawa or gawa-gawa lang mga kababayan ng Pilipinas, yung West Philippine Sea. So sabi pa dito, bigla ang direktang tugon. Dito sinabi ni Tariela sa isang post sa X, dating Twitter, ay nagsabi ang pagkakarinig ng isang ang pagkarinig ng isang tao na nagsasabing ang West Philippine Sea
ay gawa-gawa lamang ng gobyerno ng Pilipinas ay isang disservice at isang kahihiyan sa kanilang buong partido, ang organisasyong kinabibilangan nila at ang maging ang sarili nilang pamilya. Kasi nga mga kababayan, Pilipino tayo eh. Pilipino tayo, tapos yung isang kapwa natin Pilipino, sasabihin na yung ipinaglalaban natin na soberanya mga kababayan at karapatan sa West Philippine Sea, yung pagtawag natin at pagbibigay ng pangalan ng West Philippine Sea ay gawa-gawa lang. Talagang kahit sino mga kababayan, sa mga kababayan Pilipino po natin, may inis po talaga dito. At manggagalaite mga kababayan sa sinabi ni Congressman Rodante Marcoleta. Ano po, so sabi pa dito, basahin pa natin. Pagpapatuloy ni Tariela, paano haharapin ang mga nakababatang henerasyon ngayon at sasabihin sa kanila na ang ating exclusive economic zone sa kanluran ng ating kapuluan ay wala na, epektibong sumusuko sa paglaban upang igiit ang kanilang mga karapatan bilang Pilipino sa West Philippine Sea. Sa parehong pagdinig, sinabi rin ni Marcoleta na walang West Philippine Sea sa mga mapa ng bansa. Ang mga komplikasyon ng West Philippine Sea ay hindi maipaliwanag sa ating mga tao. Sabi pa ni Marcoleta, noong 2012, eto, baka hindi alam ito mga kababayan ni Congressman Marcoleta, basahin po natin. Kasi mga kababayan, bilang isang Pilipino talaga, paano mo nga naman, tama itong sinasabi ni Commodore J. Tariela, paano mo nga naman sasabihin na ikaw ay Pilipino, teritoryo natin yung West Philippine Sea, kung ngayon pa nga lang mga kababayan, mismong isang kongresista na ang nagsasalita na wala talagang West Philippine Sea at gawa-gawa lamang po. Diba? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi dito, noong 2012, nilagdaan ni Pangulong Benigno Aquino ang isang administrative order na pinapalitan ang pangalan ng South China Sea na tubig sa loob ng kanlurang bahagi ng EEZ ng bansa bilang West Philippine Sea. Taliwa sa sinabi ni Marcoleta na inutusan din ni Aquino ang National Mapping and Resource Information Authority na gumawa at maglathala ng mga chart at mapa ng Pilipinas na nagpapakita ng West Philippine Sea. Ayan o, maliwanag naman mga kababayan, noong 2012, naglabas po mga kababayan ng isang administrative order etong si dating Pangulong Benigno Aquino na kung saan mga kababayan, pinalitan yung pangalang South China Sea at ipinalit yung pangalang West Philippine Sea. Kaya napakaliwanag naman mga kababayan. Tapos sasabihin lang ni Congressman Marcoleta na gawa-gawa lamang po natin, gawa-gawa lamang ng Pilipinas yung pangalang West Philippine Sea. At hindi lamang daw po mga kababayan, China yung kumakamkam ng West Philippine Sea, kung hindi lahat daw po ng mga bansa ay may interest dito daw po sa South China Sea na sinasabi po niya. So sabi pa dito, eto daw, ang yumaong Pangulo ay gumawa ng ganoong hakbang sa hangarin na higit pang igiit ang mga karapatan sa soberanya ng Maynila. Noong termino ni Aquino, nang dinala ng Maynila ang Beijing sa Permanenteng Court of Arbitration at The Hague, Netherlands upang labanan ang malawakang pag-angkin ng huli. Sa South China Sea, ibig sabihin yung pag-angkin ng China dyan po sa South China Sea mga kababayan, ito po yung naging resulta. Noong Hulyo 2016, isang international na tribunal ang nagpasya ng hustong pabor sa Maynila habang epektibong pinawawalang bisa ang siyam na linya ng Beijing. Ngayon ay 10-dash line ang claim mga kababayan. So ibig sabihin, doon po sa international tribunal ruling, tayo po yung nanalo doon. Tayo yung binibigyan ng karapatan mga kababayan doon po sa West Philippine Sea. Ibig sabihin, may mga dokumento tayo na magpapatunay na atin po yan kasi nga tayo yung kinikilala. Noong Hulyo, July 12, 2016 mga kababayan, pakitama na lamang po ako. Tapos sasabihin lamang ni Congressman Marcoleta na gawa-gawa ng Pilipinas yung West Philippine Sea. Hindi man lang niya tiningnan mga kababayan yung dating presidente na ipinaglaban yung West Philippine Sea para maging sa Pilipinas mga kababayan at kilalanin ng Maynila na nagmamay-ari noon. So sabi pa dito, para sa komprehensibong saklaw, malalim na pagsusuri
bisitahin ang aming espesyal na pahina para sa mga update sa West Philippine Sea. Mananatiling may kaalaman sa mga artikulo, video at opinyon ng eksperto, mga kababayan. So maliwanag na sinasabi dito na noong Hulyo 2016, isang international na tribunal ang nagpasya ng gustong pabor sa Maynila habang epektibong pinawawalang bisa yung mga claim ng China, mga kababayan. Di ba nung una, yung claim nila 9-dash line, yung guhit-guhit lang nila sa mapa, mga kababayan, na ngayon ay naging 10. Pero yan, mga kababayan, ay pinawawalang bisa. Kaya nga sinasabi na lahat ng hakbang na ginagawa ng China sa West Philippine Sea ay illegal po, mga kababayan, kasi teritoryo po natin yan. At soberanya po yan, mga kababayan, ng Pilipinas ang pinag-uusapan po dyan. Kaya nga, mga kababayan, sabi ko sa inyo, habang palapit ng palapit yung eleksyon, parang lumalabas ata, mga kababayan, yung pro-Pilipinas at saka po pro-China. Madali naman ma-identify yan, mga kababayan. Kita nyo ngayon pa lang. Unti-unti nyo nang nakikita kung sino ba talaga, mga kababayan, yung pro-Pilipinas at yung pro-China. Kasi, mga kababayan, madali lang naman kasing bumoto pagdating ng Mayo 12. Piliin nyo lang yung pro-China at madaling i-atsyapwera, mga kababayan. Piliin nyo lang yung pro-Pilipinas at madaling i-atsyapwera yung mga pro-China, mga kababayan. Kasi nga, ngayon pa lang lumalabas na yung mga kulay po nila. Hamak mo ba namang sabihin na ang West Philippine Sea ay gawa-gawa lamang ng Pilipinas? Kahit sino talaga, mga kababayan, ay manggagalaiti po dyan, lalo na kung ikaw ay isa sa pumapabor na dapat ay pinoprotektahan ang soberanya ng bansa ng Republika ng Pilipinas, na dapat ay pinoprotektahan yung ating mga teritoryo at hindi po ipinamimigay sa mga dayuhan. Maliwanag naman dito, mga kababayan, na noong 2012 nilagdaan ni Pangulong Benigno Aquino ang isang administrative order na pinapalitan ng pangalan ng South China Sea na tubig sa loob ng kanlurang bahagi ng EEZ ng bansa bilang West Philippine Sea, mga kababayan. Taliwas po sa sinasabi ni Congressman Marcoleta. Ibig sabihin, dumaan sa due process, mga kababayan, at hindi lang yon, naipanalo po natin yung karapatan natin dyan po sa West Philippine Sea sa mismong international court. Kaya hindi po pwedeng sabihin ni Congressman Marcoleta na gawa-gawa po yan. Ano po, mga kababayan, magaling yung maliwanag. Kasi pag hindi po ito natalakay at hindi po ito na ipaintindi sa mga kababayang Pilipino po natin, marami na naman sa mga kababayang Pilipino natin ang malilito. At yung iba, hindi na mapapansin, mga kababayan, na unti-unti nang nawawala sa kanilang kamalayan yung mga teritoryo po ng Pilipinas na ipinaglalaban ng ating bansa. Ano po, kaya dapat talaga matutukan na itong mga ganitong klase ng balita na kung saan, mga kababayan, na ipapaintindi sa mga kababayang Pilipino po natin. Mismong ang bumatikaw sa pahayag ni Congressman Marcoleta ay walang iba kung hindi etong si Commodore J. Tariela, mga kababayan, tagapagsalita at spokesperson ng PCG, ng Philippine Coast Guard. So dapat, mga kababayan, mapakinggan ni Congressman Marcoleta etong naging pahayag mismo ni Commodore J. Tariela para naman sa ganun, mga kababayan, kahit papaano matauhan po siya. Pilipino pa man din siya, pero parang ang dating mas kinikilala niya yung karapatan ng China kaysa dun sa karapatan ng ating bansa. Ano po, mga kababayan, nakakalungkot lang.